Connie, sarado na itong southbound lane nitong Quezon Boulevard. Mula ito actually Espanya, Lerma hanggang patungo rito sa Plaza Miranda. Ito ay para bigyang daan yung gagawing pagbabasbas sa mga replika ng putupong itim na Nazareno na inaasahang magsisimula mamayang alauna ng hapon. Ang mangyayari dito, Connie, wala nang mangyayaring prosesyon ng mga replika. Ang gagawin na lang ay magbabasbas na lang dito sa may tapat ng Quiapo Church. Kaya nga isinara itong bahagi ng Quezon Boulevard nitong Maynila. At ang pupwesto, yung mga pari dito sa tinatawag na Paterno Overpass. Dito sa Paterno Overpass sa ilalim yan, dyan dadaan yung mga replika ng buong itim na Nazareno at dyan sila babasbasan. Inaasahan ng Manila Police District, ang sabi nitong Superintendent Julius Cesar Domingo, commander ng NPD Station 3, ay nasa 300,000 hanggang kalahating milyon ang inaasahang pupunta rito para sa pagbabasbas ng mga replika. Inalis na yung prosesyon ko, hindi gaya doon nakarang taon dahil magkakaroon din naman daw ng prosesyon sa araw mismo ng pista, yun nga yung sa January 9. Nung last year din kasi medyo mahaba rin yung naging posisyon daw po ng mga replika, inabot daw ng 10 oras. Kaya para mas maging mainam at organisado ay isang posisyon na lang gagawin sa January 9. Effective ngayong araw, sinasabi itong Superintendent Domingo, ay meron ng liquor ban dito sa area ng Quiapo. At ito'y magpapatuloy hanggang sa araw mismo ng pista. Bawal din yung pagpapaputok sa araw mismo ng pista, sabi ni Superintendent Domingo, bawal yung mga quitties. At sinasabihan yung mga magpupunta rito kung magdadala sila ng backpack, kung may-ari ay yung mga transparent na backpack na rin yung gamitin. Ganun din yung sa mga canister, kung maaari ay transparent na rin yung gamitin. Otherwise, baka makumpiskado ang mga ito. Bahagi ito ng security precautions na ginagawa ng mga otoridad dito sa pista, na talaga namang inaabot ng milyon yung mga pumupuntang deboto rito tuwing January 9. So ang pakiusap lang ng mga otoridad, sana makapag-cooperate lahat yung mga nandito sa mga pupunta rito sa pista ng pong itim na Nazareno. Ngayon, yung mga replika nakapwesto na sa mga iba't ibang kalsada dito sa palibot ng Quiapo Church. At mamayang alauna, kung hindi nga raw, baka mayari mas mapaaga pa yung pagsisimula ng pagbibidisyon sa mga replika. Connie. Kamusta yung, meron na bang marami-rami na rin ba yung mga deboto na nandyan ngayon, June, sa iyong nakikita? Madami na, Connie. Dito sa tapat ng Quiapo Church, nakahilera na dito yung mga replika. Nandito na yung mga kariton, nandito na yung mga truck, at doon nakamount yung mga replika ng buong itim na Nazareno. At yan nga mga yan ay uusad patungo dun sa ilalim ng Paterno Flyover kung saan sila bibindisyonan bago ang mismong prosesyon sa January 9, Connie. Oo. At ano naging reaksyon ng mga deboto nang sabihin na hindi na ibuprosesyon itong mga replika? Yan ang kunan natin ng reaksyon mamaya-maya, Connie. Ngayon lang natin nakuha itong informasyon na ito na wala nang prosesyon ng mga replika. Although alam nga natin, nasanay itong mga deboto na ito na kapag mismong 2 days before nung araw mismo ng pista ay nagkakaroon ng prosesyon, makaraan nga yung blessing. Pero siguro para na rin sa kanila ito, Connie, para ma-take na rin siguro yung kanilang energy kung ano man, buhos na rin nila sa araw mismo ng pista. Connie. Oo. Sabi na nga, paulit-ulit din na taon-taon na pinapaalalahanan June, at least on January 9, na wag na lamang magdala ng mga bata, hindi ba? Tama. No, yung iba pang paalala, June, na pwede natin mabanggit para doon sa mga manonood natin, pwede natin sabihin ngayon. Sige nga, tama, Connie, yung mga laging paalala, yung sa mga deboto na sana wag nang magdala ng mga maliliit na bata dahil baka sa sobrang tiktikan, baka magkaroon ng disgrasya. Uulitin ko lang yung reminder ng mga otoridad, Connie, bawal yung mga bladed weapons, bawal yung pag-inom, bawal yung pagposesyon ng lasing, yung mga pyrotechnics, bawal yan. Although sa tagal natin nagpo-cover dito, lagi naman natin naririnig na may mga nagpapaputok ng quitties. Pero this time around, sabi ng mga otoridad, ay mas magiging mahigpit daw sila
tingnan natin yan sa araw mismo ng pista kung anong gagawin nila dyan. At yun nga mga security precautions, Connie. Alam natin na on January 9 ay magkakaroon din ng patayan ng signal dito, magkakaroon ng pag-jam ng cellphone signal. Lagi naman yung ginagawa, kadalasan naman yung ginagawa kapag pista. Alam naman natin kung gaano kahalaga yan sa mga itong mga klaseng, ganito kalalaking gathering. Alam naman natin kung ano yung mga ginagamit ng mga masasamang loob sa mitan na kapag nagkakaroon ng mga malalaking gathering, nagsasamantala sila, lalo na yung mga masasamang loob na yung cellphone triggered mga devices nga ang sinasabi ng iniwasan kung bakit nag-jam sila ng signal sa araw ng pista. Connie, ulitin ko na lang din. Backpack, no, kung magdadala kayo ng backpack, wag po yung ini-encourage na nagawing transparent, na maging transparent yung dadali na mga backpack. Yung mga canister, sana daw ay transparent din yung mga yon para nakikita ng mga otoridad kung ano yung laman. Otherwise, pwedeng kumpiskahin yung mga yan. Connie. At saka paalala lang din doon sa dagdag na sinasabi mo nga na wag na lang din mag-prosesyon yung mga buntis at may mga kapansanan daw, no? Pwede naman sila manatili dyan mismo sa Quiapo Church at mag-antay. Tama, Connie, pero tuwing pista ay may nakikita pa din naman tayo talaga. Dami pasaway. Sumusubok. Siguro kasama na talaga sa debosyon yan, pero mahirap po minsan, parte ng ating debosyon, maging kapalit naman natin yung buhay natin. Mahalaga pa rin po siguro yung buhay natin. Oo naman. Siguro kung hindi talaga matiis na talagang parte ng debosyon, sa gilid-gilid na lang din. Although, alam mo, Connie, nung experience ko last year, dun sa may area ng Palangka, medyo marami nang gumili doon. Gabi na yun, around 9 p.m. na siguro. Nagkaroon pa ng stampede doon sa area na yun dahil sa tindi ng tulakan. Alam mo, konting mali lang ng galaw nito sa dami ng taong pupunta rito ay pwede kang madapurak. Connie. Talaga nga naman, ano? At syempre yung security natin ngayon pa lamang araw na ito, June, sabi mo marami-rami na rin ang mga deboto nandyan. Nakita natin may ilan tayong mga pulis na nagbabantay na sa area. Kamusta ang safety and security na pinapatupad ngayon dyan? In place na lahat yung mga security measures, Connie. Nakikita natin dito, nakapaligid na yung mga membro ng Philippine National Police. Kanina may isang nakita na rin tayong unit mula sa Armed Forces of the Philippines. So, tulong-tulong ito, gaya ng mga nakaraang taon, tulong-tulong lahat ng mga uniformed personnel, ika nga para mapanatili itong kapayapaan dito sa, kahit itong mga ilang araw bago sa mismong araw ng pista ng itim na Nazareno at ang panalangin pa rin natin, gaya ng sa mga nakaraan, sana'y wala nang magbuwis pa ng buhay sa mga ganitong pagkakataon. Funny. Tama at maging ligtas na lahat. Pero last na lamang, June, curious lang ako, is this the first time na hindi ipininasisyon yung mga replika? Yun yung pagkakaalam ko kanina, Connie, no? Dito kay Superintendent Domingo, no? Although, last year, di ba, umabot ng 10 oras yung procession. Yes, So, inalis na yung kasama yung aktibidad na yun 2 days before yung pista. So, magkakaroon na lang ng blessing. So, tingnan natin mamaya kung ano pa yung paliwanag ng simbahan, bakit kailangan talagang alisin na yung position na yon at mag-focus na lang dun sa pagbabasbas ng mga replika. Connie. Alright, maraming salamat, June Veneracion.